Breaking update, lagot militar nag-warning na. Palasyo Kongreso na alarma sa kilos militar. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kabayan TV. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Usapan natin ngayon ang pinaka-latest na post ni General Romeo V. Poctis sa kanyang... Ayun, syempre itong video na ating matutunghayan ngayon, syempre yung nagsasalita ay nagmula kay General Macanas. Ayan mga katunay, syempre supportahan natin si General Macanas. Tuloy natin. Social media account, medyo mabigat itong kanyang pahayag ngayon. Tungkol sa korupsyon at ang last option, ano ang solusyon pag hindi matigil ang korupsyon sa ating bansa. Ang title is Corruption, Military Solution in the Making. Sabi niya, corruption is so pervasive in and out of government and is now a normal occurrence. Agree ba kayo? Ako, agree ako. Grabe ng korupsyon. Sabi niya... yan naman talaga nagpapabagsak sa isang bansa eh. Kapag grabe ang korupsyon, talagang hindi tayo makakausad. Diba? Yung pangarap natin is magiging pangarap na lang. Kaya kung ikaw ay makakakita ka ng matino, diba? Yung matino na hahawak ng bansa, yung talagang yung mga tao niya is matitino din, doon talaga natin mararamdaman yung pag-asenso. Pero kapag meron ko talagang magiging leader o anuman, yung mga humahawak ng bansa na nagkakaroon ng posisyon, na alam naman natin na pansarili lang ang iniisip, talagang hindi talaga aasenso ang Pilipinas. Diba? Kaso nga lang, kapag may taong dumarating na ganon, na iniisip ang kapakanan ng bawat Pilipino, no, na nagmamalasakit, 'di ba, na gustong itulungan ng Pilipinas para makaangat ang mga tao gustong tulungan, sila pa yung lumalabas na masama. Sila pa yung napapagtulong-tulungan. 'Di ba? Kaya parang ang nangyayari kasi, dapat walang yaka na lang eh kapag ikaw tatakbo ka. 'Di ba? Kung gusto mo magkaroon ng posisyon, parang ganoon ang gusto mong mangyari. Kapag mabuti ang mauupo, 'di ba? Nagiging masama. Sa taong bayan, kung mabuti ang nakaupo, 'di ba? Mabuti ang mga tao, yung mga nakapwesto, is talagang na-appreciate ng taong bayan 'yun. Pero kung 'di ba? Kabang mabuti tapos ang ganun ang ginagawa, maayos naman sa taong bayan, tapos talagang ginagawa niya yung trabaho niya, hindi nagiging maganda ang feedback naman sa kanya dun sa mga kasama niya dun sa loob na naghahangad ng pangsariling kapakanan lang. 'Di ba? Kaya parang ang gusto nila sana yung nakaupo na lang dito is yung maluwag. Kailangan super luwag. Kahit magtatatumbling tayo, kahit bulgaran na yung ginagawa natin kawalang yan, hindi tayo pinapansin. Parang hayaan mo na yung mga Pilipino na yan kung nakikita tayo gumagawa ng kawalang yaan. O, parang gano'n, no? Binabaliwala tayo. Diba? It was even institutionalized by Congress. Yes. Through pork barrel allocations, congressional insertions, liquidation by certifications, kickbacks, bribery, and etc. etc. It is evolving into a culture and very soon a national security problem. Worst, it is turning into a national menace, destroying the economic, social, and moral fiber of the country and people. So agree ba kayo dito na napakalala na ang korupsyon? Ayoko pansin naman natin yan yun. Sino ba yung economist? Si Professor Winnie Monson. May napanood akong interview niya na yes, lumalala ang korupsyon. Professor Winnie Monson and all others. Bakit biglang nagkandidato si ex-COA Commissioner Heidi Mendoza? Because of corruption. Sa Attorney Vic Rodriguez, bakit biglang nagkandidato na senador? Because of corruption. Kasi para sa akin, ang corruption talaga, parang hindi na mawawala basta-basta yan eh. Yan ang hirap kalabanin eh. Depende na lang talaga sa tatakbong leader ng bansa, no? Kung ano talaga magiging prinsipyo niya. Kaya nasa sa kanya na talaga yan, no? Undeniable ang corruption talaga. Ito na yung nagpapahirap sa buhay ng mamamayang Pilipino. Oo, totoo yan. Kasi kapag kinalaban mo, no? Kapag kinalaban mo yung mga ganyang klaseng tao, yung mga masasama yung ginagawa, hindi maganda yung ginagawa sa posisyon nila,
talagang mapapagtulong-tulungan ka eh. Kasi alam naman natin, kapag mayroong gumagawa ng ganyan, is maraming nakikinabang. Lahat ng mga nakikinabang na yun is makakaaway mo talaga yun. Haharapin mo talaga yun. On a daily basis, the people who give money to the government in the form of taxes are abused instead of served. The government leaders who partake of the money for themselves and their families wallow in luxury while the people suffer and are left in the fringes in abject poverty. The dire situation is turning the suffering people hopeless and may soon crave for extreme measures. Ang ating mga politiko, grabe yung pag-display ng kanilang mga wealth. Sa congressional hearings, makikita nyo yung suot nilang relo, mga alahas, mga damit, mga bag, mga sapatos na mamahalin. Dapat lang kasi kung ikaw isa kang politiko, dapat talaga low profile ka lang eh. 'Di ba kasi nakikita naman ng mga tao 'yan kasi nangyayari kasi nakikipagpabonggahan, kala mo pupunta ng party. 'Di ba? Kung ikaw politiko ka, maging modelo ka sa mga tao. Hindi yung modelo yung isusuot mo, hindi 'yun. Kundi maging modelo ka sa kung anong ugali mo, sa kung anong magagawa mo sa bansa at maitutulong mo sa nasasakupan mo. 'Yun ang dapat mong gawin. 'Di ba? Kasi hindi naman hinihingi ng mga tao o hinahangad ng mga tao yung makita nila yung karuwagan sa iyo. 'Di ba? Yung kaluwagan mo, kaalwalan ng buhay mo. Kasi mabibigyan lang nila ng masamang ng masamang tingin. Lalong-lalo na, Diyos ko, bibili ka ng bag, ang mahal-mahal, milyon. Siyempre, doon pala magtataka ka na eh. Grabe naman gumastos ng bag to, milyon. Diba? Bibili ka ng relos, milyon. Magtataka ka na. Grabe naman gumastos ng relos to, milyon. Diba? Hindi kailangan ng mga tao yun. Kung sa pansarili mo lang na nakakapag-model-model ka ng mga gamit mo, ako, sosyal ako. Diba? Parang ang sakit naman ng nagiging komento sa'yo. Pagkatapos nun. Diba? Parang kala mo sa'yo nang galing yung pera, diba? Ganyan yun. Pero nila kung manhid ka, talaga maaapektuhan ka. Katulad na nangyayari ngayon sa nakikitaan, sa mga nakikitaan ng mga kaalwalan sa buhay, di ba? Kung upakan sila ngayon na, palibasa ikaw, ganto ka, di ba? Korap ka, ganto, ganyan. Di ba? Bilang politiko, is masakit masabihan ng ganun. Masakit talaga. Kung ginagawa mo talaga at talagang balat sibuyas ka, malamang umiyak ka. Pero kung ikaw talaga, makapal na ang mukha mo, wala na akong masabi dun. Talagang ganun na yun. Kapalaran na lang ang magsasabi kung mawawala na yan sa posisyon. Yung isa dyan, may relo. 4.5 million pesos. Wow, grabe. Ang laki mo, 4.5 million. Ang laki na ng mabibili nun. Kung itinulong mo na lang yung 4.5 million sa mga Pilipinong nangangailangan, marami pang natuwa sa'yo. Diba? Habang ang mamamayan... Bakit sila bumibili ng mga mahal na ganun? Mga relos? Diyos ko, grabe naman, no? Ang Pilipino, hirap na sa palaging pagtaas ng presyo ng bilihin. Tumaas na naman ang inflation for the month of October. Bigas. Nasaan na yung pangako na 20 pesos per kilong bigas? Meron na, General. Meron ng 29 ata. Kaso kahit aso daw, hindi nakakain. Ayun, mahal pa rin. Okay. Ito na. Dahil sa kahirapan ng tao, sabi ni General Poques, ang tao maghanap ng extreme measures. Paano isolve ang corruption? Ito na. Solusyon. Ito, unsolicited advice. Sinong pinapayuhan ni General Poques? The Commander-in-Chief, ito na, ang Presidente, must put his feet firmly on the ground and intently listen to the people. He must immediately undertake strong measures to stop corruption at all levels. May mga general na ganyan na mayroong malasakit sa bansa natin. No, napakaganda naman talaga nun. Siguro kahit siya nararamdaman niya na yung nangyayari. 'Di ba? Kasi wala namang tao na hindi makakaramdam na nangyayari kung hindi niya talaga nakikita o nararamdaman. 'Di ba? Kung sinasabi ng iba na wala namang nangyayari, okay pa rin naman ah. Diyos ko naman, sa mga bilihin pa lang mararamdaman mo na.
kung ano yung pinagkaiba nung nakaraan tsaka ngayon. Diba? Sa mga nangyayari ngayong problema, sa nangyayari sa mga Duterte, mararamdaman mo na kung ano ang pinagkaiba ngayon tsaka noon. Ngayon si General, nararamdaman niya siguro yung pinagkaiba noon at ngayon na parang nag-iiba na, parang open area na tayo ngayon eh. No, parang lahat hay-hay na. Chill-chill na ang dating. Yes. May pag-asa pa. Kailangan lang ng leader, yung magkaroon ka ng, kung si PRRD noon na war on drugs. Ngayon, ang Pangulo habang hindi pa huli ang lahat, magkaroon siya ng war on corruption. He should set the example. Ang tanong, kaya ba niyang labanan o magpatupad siya ng ganon? Eh, Diyos ko, alam naman natin, laging no comment na lang. Tipid sumagot. Para maagapan ito. Kasi kung wala lang, tinatanong siya na nasaan ang mga flood control project? Medyo papiko na sagot, nandyan! We have them! Na-overwhelm lang. Tanong, imbestigahan ba? Ganon din. Yes, wala akong problema maimbestigahan. But, nag-explain pa siya. Ano daw? Climate change daw ang dahilan kung bakit hindi gumagana ang mga... So, layo, climate change. Medyo mahina ang tugon. Kailangan ito yung... Kahit naman magkaroon ng mga climate change na yun. Kung talagang mayroong pinagawa, talagang matibay yung pinagawa, hindi naman magbabaha eh. Diba? Aksyon ng leader na nakita niya it is now a national emergency itong corruption. National security problem. Dahil lalong maghihirap ang taong bayan pag hindi may stop itong corruption. Okay. Tama. What is the alternative for inaction? Kung walang gagawin ang Commander-in-Chief, anong mangyari? Okay. If the situation worsens and reaches its breaking point, come the natural solution, military. Ito na. Sana maiwasan ito. Ayokong mangyari yung military solution kasi naranasan ko. Ito si General Pukis, class 81 sa PMA. Naranasan din niya yung mga series of 9 kuditas, bloody kuditas noong panahon ng Cory administration, and it's not good. Okay. Talagang marami na siyang pabulusok po. Lahat tayo talunan pagdating nito yung military solution. Sana wag. Okay? This solution may be harsh. Okay. Yun sinasabi ko, harsh. This solution may be harsh, deplorable, unconstitutional. Hindi nga. So, it's good. Inaamin ni General Pukis na harsh. Extreme. Hindi sana darating. The solution may be harsh, deplorable, and unconstitutional. But will be necessary and acceptable to protect the people. So, bahala na ang taong bayan. Kung talagang kasi extreme cases needs extreme measures. Yung example, cancer. Dapat maperangay. Example, cancer sa paa. Di ba kailangan putulin ang Those are extreme measures. Para hindi na may cancer, kumalat. tanggalin yung cancerous na parte ng katawan para hindi niya apektuhan ang buong katawan. Ganito rin yung sinasabi ni General Pukis na dahil sa very extreme na ang problema, kailangan mo rin ng harsh parang yung pinagmumulan ng ganyang klaseng problema, kailangan putulin na. Kaso mapuputol ba? Parang may bukol ka eh. Diba? Cancerous na bukol. Bahala ka na, diyan ka na lang. Parang ganun yung nangyayari ngayon. Parang napakalabo naman na putulin eh. Solution. Okay. How? Ito, kay General Pukis ito, idea lang niya ito. How? Yung extreme measures. The AFP will declare withdrawal of support to the Commander-in-Chief. Ayun. Nangyari na po. Mangyari kaya ngayon yan. Sana hindi mangyari ulit. Panahon ng ERAP administration. Nagkasundo ang AFP, PNP, mga... Kay ERAP kasi ang mga nagprotesta lang kay ERAP, yung mga mayayamang tao. Kung yung ngayon ba, kakampi ng mga mayayamang tao, mahirap.
Ang hirap niyan. Pero na lang talaga kung magkakaisa talaga lahat ng mga Pilipino, no? Mayaman, middle class, sa baba, sa taas, lahat. Magkakaisa at mag-iisa yung paniniwala nila at talagang hindi nila maatim kung ano yung nangyayari ngayon, malaki yung pag-asa. Pero sa ngayon parang ang hirap ang hirap pang harapin o kalabanin yung mga ganyang klase. Parang ganito na lang tayo, magsasalita, magko-komento na lang tayo about dyan. Kumbaga nasa taong bayan pa rin ang bola. Depende pa rin sa lakas ng loob na makikita talaga. Generals, nag-withdraw sila ng support sa sitting president, a very popular president, President Erap. Walang nagawang presidente dahil nag-declare naman ang support, withdraw of support naman ng PNP General. Sana hindi mangyari ito. Or ito, mayroong nabanggit ni General Puques, or sabi niya, an officer like Captain Ibrahim Traore of Burkina Faso will rise to the occasion to rescue the people. In case hindi gagalaw ang AFP to withdraw its support, ito daw, Captain Ibrahim Traore. Ni-research ko, nung September of 2022, dahil sa matinding korupsyon sa Burkina Faso, ito na, gumalaw ang military doon, led by this captain, at sinuportahan siya ng mga tao. Ayun. Yung grupo ni Captain... Yun ang maganda doon kung merong susuportahan yung mga tao Kailangan, syempre kahit paano, yung mga taong bayan, meron din matibay-tibay na pader. Kasi kung wala talagang maaanuhan na matibay-tibay na pader, syempre ang hirap kung taong bayan. Syempre malulugi pa rin ang taong bayan kung ganun Diba? Traore, nandun ang people support. Walang nagawa ang sitting president na patalsik. So ngayon, military junta o parang it's a ruling junta composed of military and civilians ang nagro-rule sa Burkina Faso. Interim government. Si Stambi, laki ng problemang ginawa sa Pinas. Ayos na sana, wala nang problema Government. Yun po ang nangyari. So, I hope hindi ito mangyari. Sana may solusyon pa. Kung ang presidente lang gagalaw na yung dapat will lang, take the ring, exercise na dapat yung... magkaroon siya ng sarili niyang pagtayo sariling desisyon. Yun ang nagiging kulang diba? Yung kanyang pagiging pangulo at ipakita sa taong bayan na ako ang pangulo. Dugmukin o labanan korupsyon at all levels ng government. Sana gagawin niya ng pangulo. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yon, ang video na yon kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.